Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Pisces for April 13 to 19. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon at Rising sign mo, sa dulo po ng video, may link tayo para dito. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At also, kung kailangan niyo po ng private readings or spellworks, you can message me. Or every Friday hanggang Sunday, nasa Oh My Gulay po tayo sa Session Road for face-to-face readings. If you want to support our channel for growth, you can click the join button or the thanks button. So, ito yung cards mo, Pisces. We have your Milk and Honey, New Life, A Leg Up, Truth Be Told, Not For You, Clean It Up, and also By the Book. Ang deities mo ngayon is si Ceres at si si Tita Venus. Hi, Tita Venus. Okay, so let's see, ano ba mangyayari sa this week? Actually, this will go in the next month, from the day ngayon, and an additional 1 month, medyo magiging progressive ito yung mga mangyayari. For that, it will be a progressive. Pero what can expect in this week? So, meron tayong 51, Milk and Honey. Learn how to save, Pisces. Kasi, medyo, sabihin lang natin, although, although, sabihin natin na, goods na nasa side mo ngayon, nasa side ng mga water sign si Jupiter, kasi Jupiter direct tayo in Cancer since nung may around 11 yata ng March at matatapos siya. Hindi ko alam kung end of June or end of July. So, napaka-positive ng effect nun kay Cancer. But, andoon na naambunan din si Scorpio and ikaw nga, Pisces. So, although that's the case na may mga binibigay sa'yo ng mga unexpected opportunities, unexpected blessing, actually, may mga iba sa inyo nakakapulot din ng money from time to time, save it. Kasi, sabi nga, hindi laging Pasko. And andoon na the universe or the cards is saying na maging masinop ka on how you will be handling your money. Kumbaga, ito yung moment na tatanungin mo yung sarili mo kung may bibiling ka. Kailangan ko ba talaga to? Kailangan ko na ba siya ngayon? Wala bang substitute? Pwede bang maghintay? Or andoon ba na, can I live without it? Ayun na. So, medyo may mga, you will need medyo to tighten your belt. Yun yung isang natutunan ko sa friend ko na mga kaklase ko na Chinese. And I understand also in other people na pag lumalago na yung finances nila, hindi nila sinasabay yung lifestyle nila. Andoon na they still keep the same lifestyle, and then yung pera yung nadadagdag nila is pinapaikot nila para mag-produce pa ng more money. Now, next card mo, it's 39, New Life. Ayun na, may mga endings ka talagang kailangang gawin. Now, atong mga endings na to, na hindi lang siya nandoon sa level sa finances mo, pwedeng sabihin natin na meron ka mga pinagagastusan na hindi naman na dapat, ano ba pwede? Mga add to cart mo na hindi naman na kailangan. Ando na sasabi din dito that this is also pertaining doon sa mga endings in terms of some people. Kasi pinipilit mong maging civil na lang sana sa ibang mga tao. Pinipilit mo na maging parang normal, parang okay, sige, dati tayo magkakilala or we're dati tayong friends, so maging okay na lang tayo. Pero andoon kasi na nahihirapan ka na maging plastic. Technically, yes, nagiging plastic ka na kasi andoon na andun siya sa circle mo, andun siya sa safe zone mo, tapos hindi kayo okay. Parang ang napaka-ironic lang. So, magiging direct ka na rin. So, good luck sa kanila na andoon na talagang iba-board mo na sila, na didiretsuhin mo na no. Wala ka nang pakialam this time kung ano maramdaman nila. Wala ka nang pakialam kung what will be their reaction. And actually, in the back of your mind, nagre-rehearse ka na or nagkakaroon ka na ng paano pag ito yung sinabi, eto na yung pang-rebuttal mo. Pag ito yung sinabi sa'yo, eto yung pang-sabat mo. Ando na nagpe-prepare ka na subconsciously, actually hindi mo nga iniisip na gagawin mo 'to, pero subconsciously nagpe-prepare ka na to totally remove them sa life mo. Ngayon, medyo makapal yung mukha nila ha. We have here a leg up, number 34.
Dahil bago mo gawin talaga yun, manghihingi pa talaga 'to ng help. Worse, may mga mangungutang pa. Medyo ano, ramdam ko yung kapal ng mukha nila hanggang dito sa Baguio, ah. So, andito na yung kaya nga papasok na dito yung kaya nga uunahan mo na. Kasi as a ano ka na sa ano, eh, level na napupuno ka na. So, and hindi na siya it's not giving, sabi nga 'di ba, it's not giving anymore. So, this is a moment na yun nga, mangga-gaslight pa nga 'tong mga 'to sa'yo. Sasabihin sa'yo, "Ay, mga friends naman tayo dati, at ang hindi ko gustong gagawin nila, eh, dati naman 'di ba tinutulungan naman kita." Yung may panunumbat. Parang yung totoo, ginawa ba nila talaga yon before because mahal ka nila o importante ka sa kanila, or ginawa nila yon para maging form of investment nila para in the right time puwede nilang isumbat sa'yo. Dahil I'm here to tell you, kapag sinumbatan ka nila sa mga pinaggagawa nila, that means bayad ka na. Now, next card natin is number 14, Truth Be Told. Yan, dun yung point na emotionally, may part sa'yo na masasaktan pa rin para maging concern ka. Pero, mas stronger ka na eh. Andoon na mas makokontrol mo yon na hindi mo nahahayaan na yun yung mangibabaw sa'yo. The cards are advising din na hayaan mo lang silang kumunta, hayaan mo silang magsalita na magsalita. Hayaan mo lang sila na sabihin nila yung mga gusto na sabihin. Because at the end of the day, sila din naman yung mapapahiya eh. Sila din naman yung yung sasabi nga na ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Yung mga sinagsasabi nila, yung mga kasinungalingan nila, lalabas at lalabas din. And ang nakakatuwa dito, wala kang kailangang gawin. Kasi sila naman yung gagawa sa sarili nila yan eh. Sila na yung, kumbaga, sisira sa pagkatao nila sa sarili nilang mga salita. And ang nakakaloka dito, habang hinahayaan mo silang dumakdak ng dumakdak, yung mga bagay na akala mong totoong sinabi nila in the past, na medyo nakakaramdam ka ng parang may mali, parang may doubt ka, ma-expose siya. Sila din ang mag-expose sa sarili nila. So, pinaka-advice nito ni Truth Be Told, sit back, relax, kuha ka ng popcorn, kuha ka ng soft drinks, nood ka lang sa show, panoorin mo pa paano nasirain yung mga sarili nila. Ano ba ina-expect natin to happen? So, we have here Not For You, By the Book, tsaka Clean It Up. Well, ando lang na siguro, believe din ako sa'yo, no? Pinilit mo talaga, lahat ng possible na pamamaraan, humanly possible na pamamaraan para maging maayos yung connection mo sa mga pwedeng one person to or sa group ng mga taong to. Ginawa mo naman yung part mo. Na pinilit mo intindihin, pinilit mo maging giver, pinilit mo na mag-extend ng help, andoon na, actually, hindi lang naman doon sa tao mismo, minsan yung help mo nag-extend pa doon sa mga kakilala niya or kamag-anak niya. Although, hindi naman financial yung help, pero yung minsan yung moral support, yung presence na nandun ka when they need someone, sobra-sobra yun, to be honest eh, na hindi nila magets. Kasi feeling nila, obligasyon mo yun. Kapal mukha talaga nila. So, nandoon na you can say goodbye to them totally. You can say, make sure na mawala na talaga sila sa area mo or sa safe zone mo. And hindi ako magtataka with the card of the by the book na may mga palihim kang gagawin para lumayo sila. So, pangit man siya, pero andun yung tinatawag natin na choosing lesser evil. Pipiliin mo yung mas less na masama. Hindi kita sisisihin na or sasabihin na masama ka na i-expose mo yung mga sekreto nila do sa mga concerned na tao para maghulos dili na sila. Actually, ang purpose mo hindi para saktan sila eh. Ang purpose mo with the card of Clean It Up is para tulungan sila mag-jump start na ayusin nila yung mga pagkatao nila, ayusin nila yung mabaho nilang buhay. Parang ganito, sabi natin, ang gulo-gulo ng bahay,
parang bila ka kunyari mabibitaw mo yung baso, ay natapon. So wala siyang choice yung may-ari ng bahay kundi magpunas. Of course, pag nagpunas, dire-diretso na yan. Lilinisin niya na yung iba, itatapon niya ng ibang mga kailangang itapon na basura. Kumbaga, nagkataon lang, i-jump start mo sila sa kailangan nilang gawin. Parang sabihin na natin, it's a final, last act mo na of kindness yun eh. Ipupush mo sila papunta sa liwanag para malinis nila o maayos nila yung mga kailangan nilang ayusin. So, hindi talaga siya pagganti, to be honest, but a way for you to help them simulan yung kailangan simulan. Now, yung daties mo, si Ate Ceres, ate, number 13, mother stability and a wish to nurture. At si Tita Venus, number 4, beauty, value, and a wish to love. Well, these two cards are saying na, yung kahit na, alam mo yun, nape-preserve mo pa rin yung being a nice person, na kahit na gusto mo na talagang marubalin yung pagbumuka at buhay ng tao, andun pa rin na makatao ka pa rin. Andoon na gusto mo pa rin silang bigyan ng chance. And that's very nice of you. Siguro umabot ka lang talaga sa level na napuno ka na. Kaya may kasabihan tayong pag hindi nakuha sa santong dasalan, bugbugan yung gagawin. Which is doon ka na sa level na yon. And again, there's nothing wrong with that. Kasi ang purpose mo, deep inside pa rin, is to make things right. Pero, this is also the moment na pinapaalala sa'yo ni Ate Ceres na with regards to your finances, babalik tayo sa initial reading, part ng reading mo, be nurturing sa finances. Kung hindi mo kailangan, please don't. At kung hindi mo kayang mag-help, decline. Kasi you will need those finances very soon. And also, please, matuto rin magpahinga and to take care of yourself kasi masyado na kayo nag-overthink and some of you are overworking na rin. So, take time to relax. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung kailangan nyo po ng private readings or spell works, you can message me. And every Friday hanggang Sunday, nasa Oh My Gulay po tayo Session Road for face-to-face reading. And also, if you want to support na lumago po yung channel natin, you can click the join button or the thanks button sa baba. Pisces, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. Malapit sa Baguio City, you have a great day. Bye for now.